Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, hinatulan ng korte. Erwin Tulfo ituloy ang ayuda. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin itong si Senator-elect Erwin Tulfo. No? Hindi naman po lingid sa ating kaalaman that si Erwin Tulfo po ay kasama no? Ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang pamumudmod ng mga ayuda. No? At dahil nga ito ay galing din sa DSWD, siguro ganun na nangyayari. Alright? Pero eto mga kababayan, etong mindset na ito ang magpapalubog sa Pilipinas. Ito po. Ito po ang sabi ni Erwin Tulfo. Hanggat may Pilipino nga di kayang tumayo sa sariling paa, kailangan ng ayuda. Ha? Ganun ba? Nako po, pag ganito ang mindset natin, ayuda para makatayo sa sariling paa or diba, para maging independent sila. Kasi pag bigay ka ng bigay ng ayuda, hindi po yan makakatayo sa sariling paa. Ano po ba ang ibig sabihin ng makatayo sa sariling paa? Maging dependent siya, di ba? Ang ginagawa niyong ayuda ba ay nagre-resulta ng maging independent, no? Maging independent. Hindi po. Ang resulta po ng pang-aayuda na yan, nagiging dependent. So, nasaan, Erwin Tulfo, huwag mo kaming gawing ob-ob, nasaan dito sa pamimigay ng ayuda ang sinasabi mong tumayo sa sariling paa? Na ginagawa nyo silang dependent sa gobyerno. Maliban na lang kung ang gagawin ninyo ay livelihood, di ba? Bigyan nyo sila ng trabaho para maging sustainable yung income nila. Di ba? Hindi po yung ayuda. Kayo po ba mga kababayan, di ba? Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi? Or ginagawa tayong ob-ob ni Erwin Tulfo? Paano tatayo sa sariling paa? Binibigyan nyo lang ng ayuda. Minsan talaga maiinit ng ulo sa mga politikong ito eh. Sabi nga dito sa post ni Charles, kurakuton ra ninyo ang ayuda, may pagwa. Ibig sabihin po, kukurakutin nyo lang yung ayuda, mabuti pang walang ayuda. Totoo. Very true, mga kababayan. Ito, hindi pa nakakapagsimula. Hindi pa nakakapagsimula. Kakapanalo lang. Ayuda na ang iniisip, mga kababayan. That's how Tulfo think. Bistado agad eh. Akala siguro ng mga to, makakaisa na sila sa mga Pilipino. Pero may isahan talagang Pilipino, bakit hindi? Ginawa na nila eh. Diba? Ano na nila eh, parang may proof na sila na kayang-kaya nilang gawing uli yung mga ayuda-ayudang yan. Kasi nagawa nga nung ni Speaker Martin Romualdez sa siya lang. Wala pa si Erwin Tulfo sa Senado. Ngayon pa kaya na nandyan na si Erwin Tulfo sa Senado. Uulan siguro ng ayuda sa Pilipinas, pero uulan ng ayuda, lulubog sa utang. Grabe. Anyway, ano pang inyong masasabi dyan mga kababayan? Pasadahan po muna natin itong si Ante Claire, no? Butatain natin to Sabi po dito, Palasyo, mataas na utang ng gobyerno,
minana ni PBBM sa Duterte administration. Sabi pa dito, tandaan natin na ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.7 trillion as of June 2022. 12.79 trillion. Ito ang ano dito mga kabayan na. Sabi po dito sa post ng wala na, finish na. But actually nakita ko din po ito sa Dare to Ask, no. Sabi po dito, national debt Duterte 2016 to 2022 2016 to 2022, that is 6 years mga kabayan. From 5.95 trillion to 12.79 trillion, an increase of magkano? 6.84 trillion mga kabayan. Yan po yung kaya former President Duterte. In 6 years Eto, PBBM from 2022 to 2025, 22, 23, 24, 25. 3 years mga kabayan. Okay? From 12.79 trillion to 16.75 trillion, an increase of 3.96 trillion. 3 years, kalahati pa lang yan mga kaubayan ng kanyang panunungkulan. Hindi pa natin alam kung magkano pa ang utangin nila hanggang matapos ang kanilang termino. Yung kay former President Duterte, 6 years na po yun. Partida pa mga kaubayan. Maraming build na ginawa. Program ni former President Duterte. Seaport, airport, mga tulay, di ba? Kayo, Castro, sa 3.96 trillion na ginastos ninyo, may pandemic pa yon kay Pangulong Duterte, namigay ng ayuda, lahat na bigyan. Kayo dito sa 3.96 trillion in 3 years. 3 years mga kaubayan. May build. Wala. May pandemic. Wala. May ayuda. Mayroon. Lahat ba nabibigyan? Hindi. Di ba? Walang infrastructure. May COVID pa noon, mga kaubayan, sa panahon ni former President Duterte. At nakita po natin ang pagbabago. Kay BBM po, kay President Bongbong Marcos Jr., nakita ba natin na mayroong pagbabago? Sa loob ng 3 years, 3.96 trillion ang inutang. Tapos pinalalabas nyo ngayon. Akala nyo kasi maiisahan nyo na naman ng mga Pilipino. Malaki po talaga ang inutang ni former President Duterte. Kung titingnan mo, 6.84 trillion, ang problema, 6 years na po yun eh. Yung kay PBBM, 3.96 trillion, 3 years pa lang. Walang project. Ano pa? Walang pandemic, may ayuda nga pero hindi lahat nabibigyan. No, sa panahon po ni former President Duterte, lahat nabigyan kasi may pandemic. May ayuda, 'di ba? Mga ayuda. Ligtas pa. Feel safe pa ang mga Pilipino. Okay? Ngayon, akala niyo siguro makakaisa kayo Eto. Sana lang mapakinggan ng ating mga kabayan para at least hindi po nila agad-agad i-absorb. Kasi kung talagang i-absorb mo yung kanilang statement, ito. Kung i-absorb mo talaga to, 12.78 trillion, oo nga napakalaki. Sabi mo, oo nga napakalaki. Pero kung isipin mo, dito sa explanation na to, walang binatbat po yung administrasyong ito. Naisip ko kanina nung binabasa ko to Sabi ko, kahit pa umabot yan ng 100 trillion sa panahon ni Pangulong Duterte, okay lang siguro. Bakit? Ramdam mo naman ang tulong. Ramdam mo ang malasakit sa taong bayan. Di ba? Hindi aangal ang taong bayan kasi sila mismo na-experience nila, mayroong bill. Nakikita nila yung mga resibo kung saan napupunta yung inutang. Di ba? Anyway, wag na natin pahabain to. What I'm trying to point out dito mga kumbayan, pinalalabas nila na malaki ang utang ni former President Duterte. Pero ang hindi nila i-discuss or hindi nila explain,
na marami pong nagawa yung mga inutang na yon, di ba? Ngayon umaangal pong taong bayan kasi kaliwat kanan ng utang, nagbenta pa ng gold reserve, di ba? Kinuha pa yung PhilHealth, may Maharlika Fund pa, PDIC, at marami pang iba. Oh. Hmm. Walang nakikitang resibo ang taong bayan. That's why. Ay nako, kahit anong paninira nyo kay former President Duterte, hindi kayo makakaisa. Palaging lamang si former President Duterte. Yan, no? Anyway, eto mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Eto na pala. Eto naman si Tambaluslos, sabi niya po dito, ang mahal ng bigas at apektado ang karaniwang pamilyang Pilipino. Ang tagal ng problema nito, ngayon mo lang na namimigay nga kayo ng bigas, di ba? May Romualdez rice. The administration of Marcos Jr. is doing everything in its power to address this. Yan mga kababayan. Ay nako. Okay. Ang sasabi ko lang dito, ay nako. Nag-focus na talaga sila sa bigas mga kababayan. Sabagay, yun din po ang yung nire-request ng taong bayan. Pero, marami pong problema aside sa bigas. Nako po. Anyway, malaking tulong din naman po itong bigas na ito. Pero, ang kawawa po yung ating mga magsasaka. Kasi umaangal na po sila. Napakamura na po ng bintahan ng palay mga kababayan. At napakamahal po ng production cost nila. Di ba? So, umaangal na po sila at problema kasi 10 pesos na lang ang kilo ng palay. So, paano na? Paano na nila makaka-cover up yung production cost nila? Okay? Lugi po yung mga farmers natin dito. Akala ko naman kasi, mga karibin natin, itong 20 pesos na kilo ng bigas ay parang, di ba? The government will do something na hindi rin maapektuhan ng ganun. Yung ating mga farmers. Sabi nga ng mga farmers, abono pa, di ba? Yung mga fertilizer na binibili nila, hindi naman yan libre ng pamahalaan. Lalo na ngayon. May kaguluhan na nangyayari. Maybe yung gasolina ay apektado. Marami pong maapektuhan ngayon mga panahong ito mga kawan. Sana lang makasurvive, no? Sana po makasurvive ang ating mga magsasaka, no? Kasi kawawa naman sila po ang pagod, Sila po ang nagsasakripisyo dito. Sakripisyo na nga sila sa pagtatanim, sakripisyo pa sila sa kita. Anyway, farmers din po kasi tayo, no? Kaya naiintindihan po natin sila, right? Okay, eto pa mga kababayan. Ito si Joel Chua. Mukhang hindi na ma-drawing yung mukha. Chua, impeachment dapat unahin bago ang kasong kriminal ni versus BP Sara. Ito pong sabi dito, meron pong isang kaso, sabi ni Chua, meron pong isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeals, kung saan sinabi po dito ng kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers, kagaya po ng ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. Okay. Ang tanong ko dito mga kababayan, oo nga, government official yan no? Impeachable yung ombudsman. Ang tanong ko dito, ang ombudsman ba ay halal ng bayan? Baka kasi pwede sa mga appointed, no? Na i-impeach muna sila bago kasuhan. Okay? Sa mga appointed. Okay? Hindi ko rin alam mga kababayan. That's why tatanong ako sa inyo, baka sa, na ito, ang tawag dito? Itong ini-example ni Chua ay for the appointed official, not elected. No? Wala namang problema. Wala naman, para sa akin mga kababayan, wala namang pong problema. It's either impeachable officer or appointed ka man or elected, no? Ang gusto ko lang i-point out dito, bakit? Pwede nyo naman pagsabayin kasuhan nyo, impeach nyo. Ang problema kung kaya nyo. Kung kaya nyo si BP Sara,
Di ba? Walang problema. Bakit umiiyak ka sa korte? Kaya nga napapaisip ako, baka itong example ni Chua ay para lang sa mga appointed. Kasi, di ba, kung kung pwede sa elected official like BP Sara, edi inapruban na yan ni ng Supreme Court. Diba? Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan kay Chua? Mukhang gigil na po talaga si Chua na ma-impeach. Gusto niyang i-impeach muna si BP Sara at saka may plan silang kasuhan. Si BP Sara, nandun na sa ombudsman, di ba? May may kaso na kayong pinadala doon. Ano pang inaantay ninyo? Bakit nagbubungang susup itong si Chua? Tingnan nyo, hindi na ma-drawing yung mukha, no? Anyway, ito pa mga kabayan, last po natin pag-usapan bago po natin i-play yung video. Ito, hinatulan ng korte. Okay. Roque. Bilat daw. Si si Abante, di ka pa rin makakaupo. Si Abante, hindi pa makakaupo mga kabayan sapagkat ito po ang naging balita. Ayon kay Attorney Harry Roque, mali ang desisyon ng COMELEC 2nd Division sa disqualification ni Joey Uia. Bilat, di ka pa rin makakaupo. Ang tinutukoy niyang bilat po ay si Abante, no? Ang patama niya kay Kong Benny Abante na tinawag niyang Boy Dila. Giit ni Roque, hindi dapat gamitin ang second placer rule at iginiit na Pilipino si Uya. Anya dapat sundin ang ruling ng Korte Suprema sa ganitong kaso. So ano ba yan? Mukhang sa sobrang excited, no? Sa sobrang excitement. Mukhang mabubulilyaso pa yata ang papaupo, no? Ni George Garcia dito kay Abante. Ay nako mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At kaugnay nga po sa balitang yan, eto, pakinggan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ang di umano'y balitang tila digital talaga ang karma at sadyang ang lahat ay may hangganan na kahit anong pilit niyong pagtakpan ng katotohanan para lang makuha at malagay sa posisyon ay sadyang hindi talaga mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos pinawalang bisa umano ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ang binoto ng taong bayan at nanalo sana sa pagka-Manila 6th District Representative na walang iba kundi si Joey Chua Oy na kilalang inendorso ni Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, sa video ito, kitang-kita na proclaim na po na panalo. Tapos walang kaabog-abog. Ito si George Garcia, disqualified. Si Joey Oy. Napakatagal na pala nitong politiko dyan sa kanilang lugar. No? Sabi niya 2007 pa lang politiko na siya diyan sa kanilang lugar, wala namang nagrereklamong ganon. 'Di ba? Biruin mo, 'di ba? 2007 pa lang tapos sasabihin mo hindi Pilipino. Ay nako. Nung araw ng halalan, ngunit laking gulat ng taong bayan matapos idiniklara ng COMELEC na nalo ay si Benny Abante bilang 6th District Representative ng Maynila. Ngunit tilang sadyang ang lahat lang pala ng ito ay isa di umanong bangungot na pangarap lamang dahil Korte Suprema tila sinampal ng katotohanan ng COMELEC at si Benny Abante matapos naglabas ito ng desisyon at hinatulan na ibinasura ang second place rule sa eleksyon na hindi maaring iproklama ang kandidatong pumangalawa sa halalan sakaling madiskwalifika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang karma na di umano ang inabot at hindi na tuluyang makakaabante pa si Benny Abante matapos idiniklara ng COMELEC siya ang nanalo sa 2025 midterm election dahil nga sa kadahilan ng umano na na-disqualify ang first placer na si Chua Oy na kanyang katunggali. Ngunit ilang araw pa lamang ng kanyang pagyayabang sa social media ay tila agad
agad-agad binawi ng Korte Suprema na hindi na maaring ideklara ang second placer na nanalo kung madisqualify man ang first placer kung noon ay pipwede. Pero ngayon ay binago na ito ng Korte Suprema. Ayon pa sa Post Online, Supreme Court strikes down second placer rule. The Supreme Court in bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. So yan mga kababayan, mukhang natunugan ng Supreme Court ang ginagawa ni COMELEC Chairman George Garcia, di ba? Kasi biruin mo, di ba? Meron mga ilang kaso na po ang na-disqualify, yung mga nanalo, natatalo, tapos yung mga talo, yun ang pinaupo. Pinadisqualify po yung mga nanalo. O kita nyo na. Pati nga may plano nga rin sila, di ba? Kita mo si Coco Pimentel pinapabilisan yung disqualification case ng kalaban niya. So, expected na ni Coco Pimentel that kung ma-disqualify yung kalaban niya, siya na ang uupo. Di ba? Si Cebu Governor Gwin Garcia din, mga kababayan, no? Nagprotesta kay Governor-elect Pambari Cuatro. Oh. Di ba? So ito ang sagot ng Supreme Court para matigil na yung kalokohan ninyo diyan sa COMELEC, no? Palakpakan po natin ng Supreme Court. Good job Buti na lang at meron pa tayong mga hukom, no? Na talagang nakatingin pa rin, no? Na ginagabayan pa rin yung mga nangyayari sa ating bansa. Yan, alright? Alright mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao.